At ito po ang masakit na katotohanan. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Hindi ikaw ang pinakamahalagang tao dito sa mundo. Hindi ikaw ang pinaka-importante. Kahit na iniisip mo, importante ka. In truth, you do not really matter to most people. You're not really important as you think you are. Mahalaga ka lang para sa mga mangilan-ngilan. Importante ka, oo, para sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan, o maaaring sa iyong mga katrabaho. Pero hindi ka mahalaga para sa lahat ng tao. Wala nang pakialam ang ibang tao sa iyo eh. Kung nga maaksidente ka, di naman lahat titigil para tulungan ka. Di po ba? Anong ginagawa ng iba pag nakakita sila ng aksidente sa daan? Nilalabas ang cellphone, binibidyohan ka pa. Hindi ka ganon kahalaga. Mahalaga ka lang, may malasakit lang sa'yo, yung mga kakilala mo. Kahit nga maging sikat ka, maging makapangyarihan ka, kahit na maging Hollywood star ka, o kahit na iboto ka, maging politiko ka, meron pa ring taong hindi makakakilala sa'yo. Di po ba? Minsan kasi nakakalimutan natin ito. Isa lang tayong maliit na alikabok sa kalawakan. At walang pakialam ang mundo sa'yo, kahit na nalilito ka, kahit na nagagalit ka, kahit na nalulungkot ka. Kaya kahit nga umiyak ka, kahit na sumigaw ka, kahit na magwala ka, hindi hihinto ang mundo para sa'yo. Iikot at iikot pa rin ang mundo. Magpapatuloy pa rin ang buhay ng ibang tao. Nahihirapan ka man o hindi, nabigo ka man o magtagumpay, masaya ka man o malungkot. Masakit po ito, pero totoo. Pero mga kapatid, hindi naman po ito ang katapusan ng kwento. Kung meron pong bad news, meron ding good news. At ano pong mabuting balita? Hindi ka man mahalaga para sa mundo, mahalaga ka pa rin para sa Diyos. At ito po ang gustong ipaalala din sa atin ng unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay kwento tungkol sa isang eunuko or eunuch. Ano po ang eunuch? Isa pong taong kinapon. Ibig sabihin, isang tao na hindi na pwedeng magkaanak. Ang eunuch po ay hindi kilala. Wala po siyang pangalan sa kasaysayan. Isa daw siyang taong naglalakbay, nagbabasa ng banal na kasulatan, pero hindi niya ito maintindihan. Tingnan niyo po, sa mundong ito, hindi huminto para doon sa eunuko, kahit na siya'y nalilito. Pero para sa Diyos, pinahinto niya ang langit para sa kanya. Ang kwento, balikan niyo man ang unang pagbasa. Nagpadala daw ang Diyos ng isang anghel para sunduin pa itong si Apostol San Felipe. At itong apostol, siyang lumapit sa eunuko. Tinuruan siya, ginabayan siya. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Ang Diyos ng buong sansinukob, lumikha sa langit at lupa, ang may hawak ng mga bituin at ng panahon. Meron siyang panahon para sa isang tao na hindi man kilala ng buong mundo. Kaya tandaan mo, hindi ka man nakikita sa headline ng balita, hindi ka man viral sa social media, wala ka mang milyong-milyong followers, pero para sa Diyos, kilala ka niya, iniisip ka niya, mahal ka niya. At huwag mong kakalimutan yan. Tandaan din po natin, kung hindi ka man napapansin ng mundo, napapansin ka palagi ng Diyos. Kung hindi ka man naiintindihan ng iba, may ipapadala ang Diyos para tulungan ka. Kung pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. At hindi lang po ito pangako, pinatunayan ito ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang pinapahayag niya sa mabuting balita. Isipin niyo, galing sa langit si Jesus, bumaba siya mula sa langit para sa atin. Para tayo ay bigyan niya ng buhay, umaapaw na buhay, at buhay na walang hanggan. Saan ka makakakita ng ganitong klaseng Diyos? Hindi sa Diyos na malayo. Hindi sa Diyos na nakaupo lang sa trono. Siya ay Diyos na bumaba. Siya ay Diyos na nagpakumbaba. Siya ay Diyos na binigay ang kanyang buong sarili para sa atin. Hindi lang salita ang kanyang pagmamahal. Dahil binigay niya ang kanyang katawan para tanggapin mo. Inialay niya ang kanyang dugo para inumin mo, pampalakas mo. Di po ba nakakamangha itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga tama yung sabi ng awit. Ang tanong ng awit in the Psalms, ano ba ang tao na iyong inaalala? Ano ba ang anak ng tao na iyong pinapansin? At ang sagot ng Diyos ay hindi lang po paliwanag. Ang sagot niya ay sakripisyo. Hindi lang niya sinasabi na mahal ka niya. Pinakita pa niya ito sa kanyang sakripisyo sa krus. At pinapaalala niya sa iyo ito sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga po, kung dumarating ang mga araw na pakiramdam mo wala kang halaga, bumalik ka
sa Eucharistia. Dahil sa bawat misa, hindi lang tinatawag ang pangalan mo, inihahandog pa ni Kristo ang buhay niya para sa iyo. At doon mo maririnig, hindi lang mga salita, kundi presensya. Sinasabi ni Jesus ng Diyos, hindi ka nag-iisa sa mundo. Kilalang kilala ka niya at hindi ka niya iiwan. Kaya kapatid, kung single mom ka man, pagod na pagod ka, ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tatay, bawat gabi, umiiyak ka ng tahimik, habang natutulog ang mga anak mo, nag-aalala ka kung sapat ba ang budget, tinatanong mo kung kaya mo pa, tandaan mo ito, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo. At magkakaroon ng bunga ang kapaguran mo. Magpapadala ng Diyos na mga mababait na kaibigan, matulungin na kapamilya para itawid ka sa iyong kahirapan. Kung rider ka man, kung ikaw ay nagmamaneho ng jeep, ngayong tag-init, ngayong summer, traffic, pinagpapawisan ka, nangangawit ka, sakit ng iyong katawan, wala ka pang pahinga hanggang ngayon. Nakikipag-agawan ka ng oras, wala ka ng panahon para sa iyong pamilya. Feeling mo, naging alipin ka na. Pero para sa Diyos, hindi ka basta rider lang. Ikaw ay tagapagtaguyod ng iyong pamilya. At sa bawat pagod mo, sa bawat pawis mo, nakabantay ang mga anghel ng Diyos sa iyo. Kung tindera ka, hapon kang nakatayo, paulit-ulit kang nagbebenta. Minsan matumal, minsan lugi, minsan di pinapansin ang mga tinda mo ng mga taong dumadaan lang. Pero tandaan mo ito, hindi ka man pansin ng ibang tao, pansin ka, pinapansin ka ng Diyos. At ang maliit mong kita, yan ay ginagamit ng Diyos para magkaroon ka ng malaking biyaya pagdating ng panahon. Working student ka man, nag-aaral ka sa umaga, sa gabi, nagtatrabaho ka, pagod ang katawan mo, ang isip mo, minsan gusto mo nang sumuko, pero tandaan mo, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo. At hindi lang diploma ang ipagkakalob ng Diyos sa iyo, kundi lakas ng loob, matibay na karakter, at magandang kinabukasan. Kung OFW ka, kapatid, malayo ka sa pamilya mo, kumakain ka mag-isa, umiiyak ka mag-isa, tinitiis mo lahat ng hirap sa ibang bansa para bigyan mo lang na magandang kinabukasan ang iyong mga mahal sa buhay. Tandaan mo ito, ang Diyos ay kasama mo palagi kahit na nasa ibang bansa ka. At sa bawat pagpapagod mo, yan ay may halaga. Iniipon niya ng Diyos para sa iyong biyaya. Kung pasyente ka sa ospital, naghihintay ka ng resulta, natatakot ka, nag-aalala ka. Merong mga gabi, maaaring tinatanong mo sa Diyos, Lord, bakit ako? Pero tandaan mo, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Diyan sa higaan mo. Minsan sa gitna ng sakit, diyan ka niya mas nilalapit sa Kanya. Mga kapatid, ganito po ang ginagawa ng Diyos. Kapag hindi mo naiintindihan ang buhay mo, nagpapadala siya ng mga tao. Nagpapadala siya ng kanyang salita, pinapadala niya ang kanyang liwanag. Kaya huwag mong kalimutan, oo, hindi man umiikot ang mundo sa iyo, pero umiibig naman ang Diyos sa iyo. Hindi ka man sikat dito sa lupa, kilala ka naman sa langit. Hindi ka man pansin ng marami, pero hinahanap ka palagi ng Panginoon. Kaya huwag mong hanapin ang halaga mo sa opinyon ng ibang tao, hanapin mo ang halaga mo sa Diyos na nagpapahalaga sa iyo. At kung gusto mong manatiling matatag, kung gusto mong hindi matakot sa anumang hamon ng buhay na ito, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng banal na misa. Tanggapin mo ang kanyang banal na katawan at dugo at maniwala ka sa Kanya. Dahil ang Diyos na may hawak ng buong mundo, siya din ang may hawak ng buhay mo. Magpapahawak ka sa Kanya, hindi ka mapapabayaan. Hindi ka lang pagkakalooban ng buhay, o hindi buhay na walang hanggan. Amen.